So, next step naman natin guys, since mapapansin nyo, more on alert yung nakikita natin. So, ang gagawin natin dito sa ating HTML, sa baba ng form natin, maglalagay tayo dito ng div. Maglalagay tayo ng div dito and then call out natin yung ID natin. Equal natin siya sa modal. Yan. So, gagamit na lang tayo ng modal para hindi siya or para mas modern siyang tignan. So, yung ID natin, ito yung gagamitin natin for JavaScript. While yung class naman natin, ito yung gagamitin natin for CSS. So, ang gagawin natin, modal, yung ipapangalan din natin. And then, after nun, closing. And then, sa loob niya, ang gagawin natin, kakaroon tayo ng extra div. Then, magkakaroon tayo ng class. So, sa class natin, maglalagay tayo ng modal content. So, yung modal content natin, guys, ginagamit natin siya para magkaroon ng yung pa-box, yung mismong modal natin, kung saan makikita natin yung mga messages such as dapat yung character natin ay 8 character siya, ganon. Maglalagay ulit tayo dito ng paragraph, then magsiset tayo ng ID para sa kanya, then modal message. So, sa modal message natin, of course, kukunin kasi natin yung message na ibibigay ng JS natin, itong mga to. So, after natin kunin yan, magkakaroon naman tayo ng button. Yung button natin, ID, and then, class, sabihin natin, close, modal. Then, lagay natin yung OK. So, sa message modal natin, meron tayong clickable na OK para ma-exit yung mismong modal natin. So, there are slightly changes lang na gagawin natin dito kasi meron tayong misspelling dito. Example ito. So, dapat modal siya. Then, check lang natin yung mga spelling. So, modal. Okay. Now, for the last touch natin, copy lang natin to. And then, baba nyo lang ito. Then, lalagay natin siya sa gitna. So, this will be yung last touch or edit natin for HTML natin.